para makauwi ang OFW na ilang buwan na umanong sinasaktan ng dayuhang amo sa Kuwait. Tinanong ako ng amo ko 3 beses kasi ayoko ibigay yung kong telepono. Ang kababayan natin sa Saudi Arabia ang humihingi ng tulong. Pinagmalupitan daw siya ng babaeng employer, hinalay pa ng lalaking amo. Sir, pinamay na po ako, pero sabi ako, hindi na niya ako, sir. Babala po mga kapuso, medyo maselan, sensitibo po ang video na inyong mapapanood. Ayon sa Statista Research Department, noong 2020, halos 5,000 kaso ng pang-aabuso sa mga OFW ang naitala. Sa kabila ng lahat ng peligro, marami pa rin kababayan natin ang umaasa sa milagro. Milagrong dala ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tunghaya ng mga istorya ng buhay at karanasan ng ating mga kababayang OFW. Ako po si Ferdinand Lopez. Ako pala si Realyn Gayutin. Amelia de los Santos Silvia. Maribel Bermudez. Ayon sa Philippine Statistics Authority, humigit kumulang 1.96 million ang naitalang bilang ng mga OFW mula Abril hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Ito ay mas mataas ng 7.6% mula sa 1.83 million noong 2021 sa kaparehong panahon. Sa datos na ito, makikitang marami pa ring Pilipino ang pinipiling umalis, sumugal at magtrabaho sa iba't ibang bansa. Ako po ay isang heavy equipment operator. Ang mga bansang pinagtrabahoan ko ay Japan, Qatar, Saudi Arabia at Guam. All around, pwede sa bahay, housekeeping, lahat ganun eh. Parang all around ka na eh. Pag nani ka, lahat nasa bata, sa house cleaning, so all in all. Sa 16 years, 3 years doon sa Middle East, which is Jordan, and then yung another 2 years sa Denmark, and then yung the rest, dito na yun sa France. So currently, dito ako ngayon sa France pa rin. Domestic helper, Abu Dhabi. Ang bawat isa ay may dahilan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ngunit kadalasan, 2 bagay lamang ang isasagot ng mga tinaguriang bagong bayani kapag sila ay tinanong kung para saan o kanino ang kanilang sakripisyo, para sa mataas na sahod at para sa pamilya. Napagdesisyonan kong maging OFW sa kadahilan ng ang sahod ay napakalaki ng pagkakaiba kumpara dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, sasahod ka lang ng maliit, samantalang sa abroad malaki. Mahigit sa triple ang sahod, doble gano'n. Siyempre napagdesisyonan kasi para sa akin gusto ko talaga yung main purpose ko, siyempre para makaaral yung mga anak ko kasi nga 'di ba hindi na nga nakatapos ng pag-aaral yung parents nila. So para sa akin talagang mabigyan sila ng alam mo na yung good education kasi pag doon lang siguro sa Pilipinas ako magtrabaho siguro makakain naman pero hindi enough na ma-enroll mo sila sa alam mo na yung good education ba, good school gano'n. Dito sa Pilipinas, hindi naiipon masyado yung sweldo. Mahirap kumita ng pera sa Pilipinas. Upang mabigyan ng magandang buhay ang pamilyang naiwan sa Pilipinas, halos wala nang matira sa kanila. Ang pinadadala ko sa aking pamilya ay yung buong sahod ko na 80%. 20% ang natitira sa akin plus yung overtime. Yun ang natitira sa akin. Para sa akin siguro parang 80% na pupunta sa Pilipinas parang 20% dito kasi syempre kailangan kong kumain dito, kailangan din bumili, sometimes may mga okasyon na atinan so kailangan magtira kahit konti pero I know majority nandoon talaga sa Pilipinas kasi nandoon yung pamilya ko, yung mga anak, di ba, nag-aaral. Sa akin, ang tinitira ko lang mga 3,000 tapos the rest mga 12,000 sa Pilipinas. Kalakip ng pagsusumikap ang kaluwagan at kasiyahan na paminsan-minsan ay natatamasa. Maraming bagay ang aking natamo sa ibang bansa. Tulad halimbawa ng nakapagpagawa kami ng bahay, nasusunod namin yung gusto naming bilhin. At saka isa pa yung nadala ko sa Hong Kong Disneyland yung aking pamilya, buong pamilya. At kami namasyal. Mga ganong bagay.
Siguro ang magandang bagay, syempre, siguro nakapunta ka sa ibang bansa aside sa Pilipinas. Siguro depende din sa location. Ang kagandahan siguro, gaya sa akin dito ako sa France, maganda siya kasi hindi naman ako stay in sa amo, di ba? Normally karamihan OFW, especially sa Middle East, stay in ka. Ang hirap, di ba? So dito sa situation ko, kagandahan, stay in ako. So dito, pag nasa France ka, parang ang dali na lang i-access, makapunta ka sa ibang Europe countries kahit hindi ka pa documented, I mean, wala ka pang papel. So parang maganda yun sa'yo kasi nakaka-travel ka. Nakaka-travel ka sa ibang bansa, yun siguro ang kagandahan bilang OFW. Yung mga gusto mong mabili at mapundar, napupundar mo. Experience. Sa likod ng mga kwento ng katuparan at tagumpay na nagiiwan ng ngiti sa kanilang mga labi ay mga kwento ng pangungulila sa tahanan, pag-iisa, paghihirap at pagtitiis. Sa hirap, marami. Natural yun, given na yun. Sa umpisa lang naman yun, mag-struggle ka. Kapag ka nasanay ka na, napaglabanan mo yung homesickness, sa katagalan, magiging sanay ka na. Ang hirap abawi, lahat ang dami. Kasi syempre, hirap na. Syempre, yung lumayo ka na as OFW, yung hirap na yun kasi naiwan mo yung pamilya mo. So, pag sa dito ka na as OFW, di ba number one siguro yung alone ka. Syempre, tapos yung magkasakit ka pa, di ba? Walang literal na pamilya na tutulong sa iyo. Kundi, kung mag-isa ka lang. Kasi ang hirap talaga. As in, wala kang masabihan, talagang gagalaw ka alone para syempre kailangang bumangon para meron ka pang responsibilidad. So yun yung hirap talaga. Tsaka syempre malayo ka sa mga anak mo, ang hirap yun. Homesick. Pag nainip ka sa pamilya mo, yun na. Nangyari sa akin sa loob ng 2 taon. Mahirap dahil nangungulila ka sa pamilya mo. Maibigay lang ang gusto nilang buhay. Minsan, sa isang linggo, wala akong nakakain. Minsan sa isang tinapay lang, madalas itlog at toko lamang makakain ko. Minsan ako nang sasawa sa itlog at toko. Pag-uwi ng amo ko, galing trabaho, saan man sila nagpunta, mga uwi nilang mabibigat na gamit sa akin pinagbubuhat. Kaya pag-uwi ko dito sa Pilipinas, balat na lang ang katawan ko. Ngunit kahit anong pagsubok ang dumaan, patatatagin sila ng isang salita, ang salitang pamilya. Kinakaya ko dahil sa aking pamilya. Syempre para sa mga anak ko, para bigyan sa education. Dahil din sa mga anak, inspirasyon. Masisisi mo ba ang mga OFW kung ang sariling sinilangan nila'y hindi maibigay ang inaasam nilang ginhawa? Mataas na pamantayan sa trabaho at halos tanging mga pinalad lamang sa edukasyon ang nabibigyan ng oportunidad. Subalit kahit pati pagsisikap at pagod ng mga may diploma'y misay hindi natutumbasan. Kaya naman ating pahalagahan ang mga kababayan nating pinipiling sumugal sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan hindi sigurado ang buhay na kahaharapin. Sapat na proteksyon at benepisyo para sa kanila upang magbigay ng dagdag na lakas para magpatuloy sa agos ng buhay. Suportahan ang mga OFW-ng nagpaubaya para sa barya at pamilya.